Araling Panlipunan 4, Quarter 4, Week 2. Matatag Curriculum. Para sa nilalaman o content, pagka-mamamayan. Panuto, tingnan ang mga larawan ng mga sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino. Ano o bakit sumasagisag ang larawan sa pagkakakilanlang Pilipino? Narito ang mga larawan. Ano ang sagisag na iyong napili? Bakit ito sagisag ng pagkakakilanlang Pilipino? Paano nakatulong ang sagisag na iyong napili upang makilala ang mga Pilipino? Para sa panghikayat na gawain, awit suri. Pakinggan ang kantang Ako'y Pinoy ni Florante. Narito ang liriko ng kanta. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Sigat Jose Rizal, nooy nagwika. Siya ay nagparangal sa ating bansa. Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. Wikang pambansa ang gamit kong salita. Bayan kong sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa. Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y hindi sanay sa wikang mga banyaga. Ako'y Pinoy na mayroong sariling wika. Matapos pakinggan ang awitin, ay sagutan ang mga tanong. Ano ang diwa na nais ipaunawa ng awit? Mahusay! Ang diwa na nais ipaunawa ng awit ay ang pagmamalaki sa pagiging Pilipino at ang pagpapahalaga sa sariling wika at kalayaan. Binibigyan diin nito ang kahalagahan ng pagmamahal sa bansa at sa sariling kultura, pati na rin ang pagsunod sa mga aral ni Gat Jose Rizal tungkol sa wika at pagmamahal sa bayan. Batay sa awit, ano ang mga katangian ng isang Pilipino? Tama! Ang katangian ng isang Pinoy ayon sa awit ay ang pagiging tapat sa sariling wika at kultura, pagmamalaki sa pagiging Pilipino, at ang pagkakaroon ng malasakit sa bayan. Isinasalamin din sa awit ang hindi pagiging sanay sa banyagang wika at ang pagpapahalaga sa wikang pambansa. Ikaw ba ay isang mamamayang Pilipino? Bakit? Oo o bakit hindi? Narito ang maaaring maging kasagutan. Oo, ako ay isang mamamayang Pilipino dahil ipinanganak ako sa Pilipinas at may malasakit sa kultura, wika at kalayaan ng ating bansa. Para sa paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin, poster repeat. Gumuhit ng poster upang ipakita ang pag-unawa sa pagkamamamayang Pilipino. Narito ang rubric sa pagmamarka, mga pamantayan, kaangkupan, mensahe, at focus.
Narito ang mga question na kategorya. Elemento ng estado. Pinakamahalagang elemento. Pinakamaliit na unit ng lipunan. Pambansang moto. Maaaring isa lang ang ibigay ng mag-aaral. Tawag sa mga taong naninirahan sa Pilipinas. Tumpak nurse. Panuto, pipili ang guro ng dalawang mag-aaral upang pumunta sa harap ng pisara. Pupwesto sila ng magkatalikod. Sa hudyat ng guro ay sabay silang haharap sa isa't isa at sasabihin ng malakas ang kanilang sagot sa kategorya o tanong na ibinigay ng guro. Ang magkapareha na makakuha ng tumpak na sagot ang magwawagi. Kaugnay na paksa bilang isa. Ang pagka-mamamayang Pilipino. Mapa, mama mo, papa mo. Tingnan ang mapa ng Pilipinas at larawan ng mga tao na naninirahan sa loob at labas nito. Ang lahat ba ng mga nasa larawan ay mamamayang Pilipino? Ano ang ibig sabihin ng pagka-mamamayan? Mahusay! Ang ibig sabihin ng pagka-mamamayan ay ang pagiging miyembro o bahagi ng isang bansa. Ito ay tumutukoy sa mga karapatan at tungkulin ng isang tao bilang isang mamamayan ng isang partikular na bansa. Narito ang mga legal na batayan ng pagka-mamamayang Pilipino. Artikulo 4, Section 1 ng Saligang Batas ng 1987. Mamamayan ng Pilipinas nang pinagtibay ang Saligang Batas ng 1987 noong 2 ng Pebrero 1987. Ang ama o ina ay mamamayang Pilipino. Mga mamamayang isinilang bago sumapit ang 17 ng Enero 1973 sa mga inang Pilipino na pinili ang pagka-mamamayang Pilipino pagsapit ng 21 taong gulang. Mga dayuhang nagpasyang maging mamamayang Pilipino ayon sa batas ng naturalisasyon. Artikulo 4, Section 4 ng Saligang Batas ng 1987. Ang isang mamamayan ng Pilipinas na nakapag-asawa ng isang dayuhan ay mananatiling isang Pilipino, maliban na lamang kung pinili niyang sundin ang pagkamamamayan ng kanyang napangasawa. Republic Act No. 9225. Ang mga dating mamamayang Pilipino na naging mamamayan ng ibang bansa sa pamamagitan ng naturalisasyon ay maaaring muling maging mamamayang Pilipino. Siya ay magkakaroon ng dalawang pagkamamamayan o dual citizenship. Kailangan lamang na applyan niya ito at patunayan sa pamamagitan ng kanyang sertipiko ng kapanganakan mula sa Philippine Statistics Authority o PSA na ang kanyang mga magulang o isa man sa kanila ay mamamayang Pilipino saan man siya ipinanganak. Roll and tell. May malaking dice ang guro at ipapasa ito ng mga mag-aaral sa bawat isa habang tumutugtog ang background music. Kapag tumigil ang tugtog, ang mag-aaral na may hawak ng dice ay iro-roll ito upang malaman kung anong numero ang para sa kanya. Ang numero na lumabas ay may katumbas na katanungan na kailangan masagot ng mag-aaral. Narito ang mga pangangailangan: malaking dice, background music o speaker, mga inihandang tanong na may kaugnayan sa aralin. Narito ang mga gabay na tanong. Kung bibigyan ka ng pagkakataon
na magpalit ng nasyonalidad? Papayag ka ba? Kung ipapanganak kang muli at makakapili ka ng bansa na gusto mo, saan ito? Ano ang legal na batayan ng pagkamamamayang Pilipino? Gusto mo ba mag-aral, manirahan o magtrabaho sa ibang bansa? Bakit oo o bakit hindi? Sa iyong palagay, bakit may mga Pilipino na pinipiling manirahan sa ibang bansa? Bakit mo ipinagmamalaki na maging Pilipino? Para sa paglalapat at pag-uugnay, gumawa ng isang sanaysay gamit ang mga sumusunod na prompt. Ang mga mamamayan ang pinakamahalagang yaman ng isang bansa. Dahil patlang. Ibig sabihin nito, patlang. Sa kabuuan, patlang. Narito ang maaaring maging kasagutan. Ang mga mamamayan ang pinakamahalagang yaman ng isang bansa. Ang mga mamamayan ang pinakamahalagang yaman ng isang bansa dahil sa kanilang kontribusyon at mga gawain. Nabubuo at umuunlad ang bawat lipunan. Hindi magiging matagumpay ang isang bansa kung wala ang mga mamamayan na nagsisilbing tagapagtaguyod ng mga pangarap at layunin nito. Ang kanilang kakayahan, sipag at dedikasyon ay nagsisilbing pundasyon ng bawat progreso. Ibig sabihin nito, ang bawat mamamayan ay may mahalagang papel sa pagpapalago ng kanilang komunidad at ng buong bansa. Ang mga mamamayan sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ay tumutulong sa pagpapabuti ng ekonomiya, sa pagtataguyod ng kapayapaan, at sa pagtutok ng mga makatarungang batas. Ang pagiging responsable at masigasig na mamamayan ay isang susi sa pagkamit ng isang maunlad na bansa. Sa kabuuan, ang mga mamamayan ang tunay na yaman ng isang bansa. Kung may mga mamamayan na may malasakit at pagmamahal sa bayan, tiyak na magtatagumpay ang bansa sa mga hamon na kinakaharap nito. Ang bawat isa sa atin ay may tungkulin at gampanin upang mapabuti ang ating bansa. Kaya't mahalaga ang ating aktibong partisipasyon at pagkakaisa. Kaugnay na paksa bilang 2, konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Discuss, draw, perform, explain. Hahatiin sa 4 na pangkat ang inyong klase at ang bawat grupo ay mabibigyan ng kanya-kanyang gawain. Unang pangkat, discuss. Tatalakayin ng mga mag-aaral ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Ikalawang pangkat, draw. Batay sa pagkaunawa ng mga mag-aaral ay kanilang iguguhit ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Ikatlong pangkat, perform. Gagawa ng yel ang mga mag-aaral. Ika-4, explain. Susumahin ng mga mag-aaral ang mga konsepto na ipinakita ng 3 grupo. Para sa pinatnubayang pagsasanay, gamit ang diagram, suriin ang uri at prinsipyo ng pagkamamamayan. Likas o katutubong mamamayan. Sila ay yaong mga anak ng isang Pilipino, maaaring ina o pareho sa kanyang mga magulang ay Pilipino. Naturalisadong mamamayan. Ang naturalisadong Pilipino ay mga dating dayuhan na naging mamamayang Pilipino dahil sa proseso ng naturalisasyon. Jus sanguinis, ayon sa pagkamamamayan ng magulang. Jus soli, ayon sa lugar ng kapanganakan. Gawain bilang 4, collage. Mga layunin.
natutukoy ang konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Nasusuri ang mga batayan ng pagkamamamayang Pilipino. Nasasabi kung sino ang mamamayang Pilipino. Mga kailangang materyales: magazine, dyaryo, poster at iba pa, kartolina, gunting, glue, at marker. Gumawa ng isang collage na nagpapakita ng mga larawan na may kaugnayan sa konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Mga pamantayan na gagamitin sa pagmamarka. Paggampan ng gawain sa pangkat, pagbabahagi at palitan ng kaalaman, pagkikibahagi sa gawain. Pamantayan. Lagi mong tandaan, nakasaad sa Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas, Artikulo 4, ang mga katangian ng isang mamamayang Pilipino. May dalawang uri ng pagkamamamayan, likas o katutubo at naturalisado. May dalawang prinsipyo na sinusunod sa pagkamamamayan: jus sanguinis, batay sa dugo, at jus soli, batay sa lugar ng kapanganakan. Pagninilay sa pagkatuto. Mag-aral is fun sa aralpan. Lagyan ng marka ang kasanayang iyong natutuhan sa nakalipas na aralin. Pagkamamamayan. Panuto. Tukuyin kung anong prinsipyo ng pagkamamamayan ang inilalarawan ng mga pahayag. Isulat sa sagutang papel ang JS kung jus sanguinis at JL kung jus loci. Una, pagkamamamayan batay sa lugar ng kapanganakan. Pangalawa, maaaring isa lamang sa kanyang mga magulang ang Pilipino o parehong Pilipino. Pangatlo, ito ay salitang Latin na ang ibig sabihin ay karapatan ng dugo. Dito ang pagkamamamayan ng isang tao ay hindi nakabatay sa kung saan siya isinilang. Pang-apat, ang pagkamamamayan ng isang tao ay nakabatay sa pagkamamamayan ng isa sa kanyang mga magulang. Panglima, salitang Latin na ang ibig sabihin ay karapatan ng lupa. Ang pagkamamamayan ay batay sa lugar kung saan siya isinilang. Ito ay maaaring sa teritoryo ng isang bansa. Narito ang mga tamang sagot. Unang bilang JL, pangalawa JS, pangatlo JS, pang-apat JS, panglima ay JL. Para sa inyong takdang aralin, ano ang kahulugan ng karapatan? Ano ang kahulugan ng tungkulin? Isa-isahin ang mga karapatan ng isang mamamayang Pilipino.